Hey, hey, hey! Magandang hapon mga ka-BTP at mga ka-MAG. Welcome sa isang bagong live stream. Ito 'no, kasi natatawa po ako 'no, kasi mula nung kinontent ko po si Rapi Tulfo, yung page natin 'no sa BTP at saka MUG. Yung MUG hindi gumagalaw yung ano, yung followers. Pero sa transparency page, mababawasan, nadadagdagan, mababawasan, madadagdagan. So naglalaro-laro lang. Siguro yung mga nag-a-unfollow 'no, yung mga nag-a-unfollow siguro yun yung mga Tulfonatics nating kababayan. Anyway, hindi ko naman sila masisisi kung bakit gano'n ang isip nila. Pero alam niyo, wala naman akong planong ano dapat si ano, si Rapi Tulfo, wala naman akong planong i-content 'yan, totoo lang. Kaya lang, napanood ko nga po yung video ni Attorney Libayan, yun nga po, ididemanda yung ano, yung mga small vloggers. Dun po ako parang may tumusok sa dibdib ko. Totoo po yun. Kasi nga po na-experience ko. So ayun, kaya sabi ko that time, oo, hindi man ako magaling mag-vlog nga, sabi ko nga, hindi man ako magaling maghimay-himay ng mga situation sa mga politics niya. Kaya nga nanonood lang ako kala Attorney Libayan sa kala Attorney Clear 'no. Pero ngayon naaralin ko na po, kakariring ko na 'to. So ayun 'no, noon pa lang 'no mga kababayan ko, hindi na po talaga ako fan ni Rapi Tulfo. Sinabi ko na 'yan sa isang video ko. Nung una nga, okey naman nung una. Kasi ang binibira niya mga politician na tiwali, mga pulis na tiwali, okey 'yun, 'di ba? Kaya lang, bandang huli ito na nga, nagmumukhang barangay hall na, pati away asawa, away ng ewan, 'di ba mga away-away pa kapitbahay nga 'no, ulit-ulit lang natin 'no. So ito yung dahilan, tingnan niyo naman, papakita ko sa inyo, mga kababayan, papakita ko sa inyo kung bakit talaga hindi ako fan ni Raffy Tulfo. Tingnan niyo, tingnan niyo yung mga title ng kanyang mga video. Tingnan niyo yung mga title na natatandaan niyo ba yung ano, yung diaryo na Tiktik nung araw? Yung Tiktik na diaryo saka comics meron 'yan, eh. Yung mga ano niyan, yung mga headlines na nakalagay. 'Di ba pagdaan mo sa may bangketang gano'n makikita mo yung Tiktik na ano, yung Tiktik na diaryo, yung mga saka meron pa, ano pa ba yun? Toro, yung mga gano'n, yung mga diaryo na Toro, 'yan. Yung mga headline nun parang ganitong-ganito yung mga title ng video ni Rapi Tulfo. Tingnan natin, tingnan niyo, papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Huli sa video ni Mrs. OFW walang saplot. 'Di ba? Ano pa? Nahuli ni Mister ang kalaguyo sa motel. 'Di ba yung mga ganyang title na torong-toro ang datingan, eh. Ah, Parang ano, tik-tik ang datingan ng mga title, eh. Miss na bulaga nagsisiper with kabit. 'Di ba? Dahil sa pangungulila, OFW ni Mister nangaliwa. Oh, viral video ni Mister, nakahalikan si kabit. 'Di ba pang tik-tik 'yan at saka mga toro? Oh, ano ang pinasilip ni Mrs. kay Tito? Ang dami niyan 'no? Ang dami niyan, Catherine kami 'yan, 'yan, 'yan. Kung sino-sino ang sinusyota ni Mrs. 'Di ba? Oh, tignan niyo yung mga title. Tignan niyo yung mga title pa lang. 'Yan huli sa akto ni Mrs. si Mister na kumakain ng tahong. My goodness! Yan ba yung mga pinapanood niyo mga kababayan? 'Di ba mga Tulfonatics, yan ba yung mga pinapanood niyo? Tignan niyo nga para kang tsismoso dito 'pag nanood ka dito, eh. Oh, meron pa dito yung bubuka-bukakan napanood nakakita ko, eh, na hindi ko na mahanap, eh. Oh, ano ba, ayan. Ayan Mrs. nilo-lollipop si kababata sa video. 'Di ba? Mga pang-tiktik yan na title, eh. Saka mga pang-toro na dyaryo nung araw. Kababalaghan video misis at kabit bumungad kay mister. My goodness, baka pinakita pa yung video niyan.
Ewan ko lang, hindi ko pa naman napanood 'tong mga 'to, eh. Ano pa? Oh, mister na nahuli sa ilalim ng kama ni kabit, supalpal. Oh, boss, may nilo-lollipop sa video nila ng mister ni ate. 'Di ba? Oh, yun yun naman. Yun ba yung mga pinapanood ng mga Tulfonatics? 'Di ba? O kita niyo, ito, bakit ayaw ko 'to? Unang-una tingnan niyo yung mga title, mga ano, mga pang-porno, karamihan pang-porno. Tapos ito yan, eh, ganito po yan, eh. Kasi palagi po sinasabi ng mga Tulfonatics, 'no, eh, at least nakakatulong. Ikaw, nakakatulong ka ba? Bale yun yung ano, yun yung mga linyahan ng mga Tulfonatics, eh. Ang bandang huli, dahil nakakatulong daw at napapagtakpan yung kamalian. O ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo mga kababayan na hindi lang naman ako first time nagpaliwanag nito, marami nang nagpapaliwanag nito, hindi lang natin iniintindi or hindi natin naiintindihan. 'No, sa mga kababayan ko na fan ni Rapi Tulfo, 'no. Kagaya nito, ah, nagkakawindang na paghuli ni misis sa salawahan niyang asawa, siguro yan na ano. Tapos ungol ng isang babae sa maselang video kaboses ni misis daw. Oh, 'di ba? Makita niyo, ha? Halimbawa ako yung lalaki, nagpunta ako kay Rapi Tulfo. Ito nga, nahuli ko si misis ko may kalampungan na iba. Ibig sabihin, iniputan ako ng misis ko, 'di ba? So siyempre, dahil ikaw yung nagrereklamo, feeling mo hindi ka biktima rito. Feeling mo ikaw yung bida dito. 'Di ba ikaw yung nagrereklamo, eh. O ngayon, ang gagawin dito sa Rapi Tulfo in Action, ipapakita yung mukha ng misis mo. O, biktima na ngayon si misis ng Rapi Tulfo in Action. Bakit? Bawal po kasi yun. Labag po sa batas yun. Na ipapakita mo yung picture in social media ng isang tao na wala naman niyang, walang pahintulot niya. So, bawal po yun, ano? Tapos, kaya pinakita yung picture kasi nga daw nahuli ni mister si misis may kalampungan. Ibig sabihin shaming, ipinapahiya mo yung tao sa buong mundo, ha. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, ipinapahiya mo yung tao, 'di ba? O ngayon, dahil feeling mo ikaw yung bida, feeling ko ako yung bida, halimbawa ako nga po yun, 'no. Feeling ko ako yung bida, iniisip ko na wala lang yun sa akin. Pero hindi mo naiisip, alam na ng buong mundo na ikaw ay iniputan ng asawa mo. Kaya unang-una, biktima ka ng asawa mo. Then, next, biktima ka ulit ng RTI, 2 beses kang nabiktima. Alam niyo kung bakit? Diba kasi ganito yan, eh. Eh di nagsumbong ka, tutulungan ka ni Rapi Tulfo, bibigyan ka ng financial, pera. Di ba? So feeling mo, natulungan ka ni Rapi Tulfo. Feeling mo natulungan ka. Pero, ang katotohanan doon, hindi mo naisip na mas nakatulong ka pa kay Rapi Tulfo. Di ba? Isipin niyo mabuti. Bakit ka mo? Kasi yung video mo, tinan mo, katulad nito, yung ungol ng isang babae. Ilang ano yan? Ilang views po? 5 million views. Alam niyo ba sa bawat 1 milyong views, kumikita si Rapi Tulfo diyan ng 100,000? Base lang doon sa napanood kong video, 100,000 ang kinikita bawat 1 million views. 'Di ba? Eh magkano binigay sa'yo? Sabihin mo binigyan kang 50,000. Bariyang-bariya mga kababayan. Kaya ayoko po nito. Una-una ini-exploit tayo. Tayong mga naniniwala. Kayong mga naniniwala, ako hindi ako naniniwala diyan, eh. Kayong mga naniniwala, hindi niyo alam na-e-exploit na kayo, 'di ba? Nabibiktima kayo. 'Yun ang totoo diyan. Kaya nga convicted si Rapi Tulfo, 2 counts ng ano alam ko, eh, libel. Dahil sa mga ginagawa niya dito. Ano nga, buti nga yung mga taong 'to, yung mga napahiya dito, mga pinahiya nila, buti nga hindi nagdedemanda, eh. Eh, siguro takot, kasi malaking tao yung babanggain nila. So this is why
Hindi po ako fan talaga ni Rapi Tulfo and ayoko sanang umimik. Kaya lang, nung napanood ko na nga po na ididemanda yung mga small vloggers dahil sa pagsasabi ng katotohanan, eh unfair naman po. 'Di ba napaka-unfair. Nasabi lang naman yung kung ano yung katotohanan. Pangalawa, politiko po siya, hindi siya dapat pusong mamon, hindi siya dapat balat sibuyas. I don't think kung magpo-prosper po yung kaso nila kay Attorney Libayan. And after nun parang pagkatapos ni Attorney Libayan, yung mga small vloggers naman na kagaya ko baka madamay na ako dun. Well, it's okay, 'di ba? Hindi ako natatakot diyan na mademanda. Kasi kagaya nito, hindi ba totoo yung sinasabi ko? Eh, yan oh, kitang-kita title nila, ungol ng isang babae, nilo-lollipop ni boss. Oh, 'di ba may nilo-lollipop si boss? Oh, Mister nahuli si Mrs. may nilo-lollipop, mga gano'ng title. 'Di ba totoo? Kitang-kita yan oh. 'Di ba pang ano, pang tik-tik na title, pang tik-tik na jaro yung mga title ng ano niya, video. Yan ba yung mga pinapanood ng mga Tulfo fanatics? 'Di ba? Tapos magdidemanda siya, didemanda niya yung mga small vloggers dahil sa pagsasabi ng totoo. Tama ba 'yun? Kaya ngayon, sabi ko sa sarili ko nung napanood ko 'yun, kasi nga na-experience ko na 'no, na demanda po tayo ng isang kumpanya dahil sa pagtulong natin sa mga kababayan natin. Sabi ko, ika-career ko na 'to. Para naman yung mga kababayan ko dito sa Bataan, sa Maribeles, mamulat na hindi porket may problema ka, Tulfo na tatakbuhan mo. Kung ano nangyari sa mga taga-GC mga kababayan, 'di ba? Hindi sila pinansin. Bakit? Kasi hindi magba-viral. Yung mga ganitong problema na pang-barangay sana or pang ano na, pang-husgado na. Dapat kasi 'pag mga ganito, sa husgado niyo dalhin, idemanda niyo na agad yung asawa niyo. Since may mga ano naman kayo, may mga ebidensya naman kayo, bakit hindi nila sa husgado niyo dalhin? Maniwala po kayo sa proseso. Yun ang lagi sinasabi ni Atty. Libayan, maniwala tayo sa proseso, 'di ba? O siguro minsan may mga ano na hindi na-entertain yung ating kaso, puwede naman nating ilapit sa kung saan pa, eh. Hindi po shortcut ang Rapid Tulfo in Action para sa mga reklamo natin, mga problema natin lalong-lalo pang-pamilya, 'di ba? Kasi problema ng pamilya, oh, kita niyo 'yan, oh, nagbabangayan sila on the air, napapanood ng buong mundo, napapanood po ng buong mundo, oh. Kita niyo, oh, yun yung mga title, Mister at kabit na bulagan ni Mrs. sa labas ng motel. Goodness. Ah, oh, dahil sa pangungulila sa OFW na mister nangaliwa si Mrs. Tsismis na tsismis, 'di ba? Marites na marites ang datingan. Oh, ngayon kaya sana huwag kayong magagalit sa akin kasi dito hindi ako galit kay Rapi Tulfo. Issue tayo, hindi tao. Galit ako tingnan niyo naman. Na-e-exploit yung mga kababayan natin diyan, oh. Oh, kababalaghang ginagawa ni nanay at helper. Meron pa nga dito lola, eh. Lolo, asawa ni lolo, nahuli may kabit. 'Di ba? Ang tanda na tapos expose pa nila sa Rapi Tulfo sa buong mundo yung ano nangyari sa kanila, yung mag-asawa, ang tanda-tanda na nila. Ayun, dito yung nakita ko kanina yun, eh. Grabe sabi ko pati lolo. Oh, ito, oh, misis ni lolo nagpa-araro sa iba. My goodness, nakakahiya, eh, kung lolo mo 'to, halimbawa, ako lolo ko 'yan at lola ko 'yan, 'di ba nakakahiya po? Pagpunta mo ng school ba nag-aaral yung apo sa tuhod, "Uy, lolo mo pala, oh, yung lola mo nagpa-araro sa iba, napanood namin sa Rapi Tulfo." 'Di ba nakakahiya? Halimbawa tatay ko at nanay ko po 'yan, may anak ako, apo nila, nag-aaral sa school. Ngayon, accidentally, napanood nila 'tong video. Kakantyawan yung anak niyo, bubulihin, "Uy, lolo mo, lola mo, nagpa-araro sa iba, sabi dun sa Rapi Tulfo." 'Di ba? Kaya po maling-mali, maling-mali 'pag ganitong mga problema niyo sa mag-asawa. Kung may ebidensya rin lang naman kayo at gusto niyo na talagang makipaghiwalay, demanda niyo, 'di ba?
O halimbawa naman tayo mag-asawa, yun nga nireklamo ko, iniputan ako sa ulo ng misis ko. Eh, na-Rapid Tulfo, dinala sa Rapid Tulfo, nagkaroon ng ano dun, ng bangayan, ganyan, na mga nakakahiyang salita pa minsan nangyayari. Eh, bata pa pala yung asawa ni lolo. Ngayon, pagpasok ng anak mo sa school, napanood pala ng mga klase niya, oh, sasabihin, "Ay, tatay mo pala 'no, ganito, niputan ng nanay mo." Gusto niyo ba yung gano'n, 'di ba? Kaya huwag na kayong mag-unfollow sa page. Anyway, hindi ko naman kayo pinipilit na mag-follow 'no. Okey lang naman kung mag-unfollow, okey lang din na pero kung magfa-follow kayo, salamat, salamat. Salamat sa anyway, the good thing is, inuulan po ng subscriber ngayon yung ating, YouTube channel, yung MUG, Rebellious Unity Group, Malasakit. Inuulan po tayo ngayon doon ng mga subscribers. Napansin po yung ating video, patungkol nga po dun sa nangyari nga po na ididemanda ni ano, ni Rapid Tulfo yung mga small vloggers, 'di ba? Kaya totoo po yung ano, totoo yung salita na maliit man nakakapuwing walang walang nakakapuwing na malaki. So siguro, napuwing si Rapid Tulfo sa mga small vloggers. Kaya 'yan, gusto niyang patahimikin kasi alam niyo na, may plano 'yan sa ano, may plano 'yan sa 2028, tatakbong presidente. Kaya 'yan, kaya ngayon pa lang, lilinisin niya na yung mga hindi naman naninira 'no, mga nagsasabi ng totoo tungkol sa kanya. Okey, mapapanood niyo yung mga ano, iko-content po natin ano, yung pakikipag-argue niya yung pakikipag-argument niya sa ano, sa Senado. Tingnan niyo kung ano, kung epektibo ba talaga siyang ano, kung epektibo ba talaga siyang senador 'no, kung epektibo ba talaga siyang mambabatas. May mga actually may ginawa na po akong mga video 'no, dalawa yata yun tungkol po sa mga weteng, na gusto niyang bigyan ng SSS ang mga magweweteng ng ano, PCSO daw, bigyan daw ng SSS yung mga ano, which is hindi niya alam, hindi niya muna inalam kung ano po yung batas talaga. Yun, mapanood niyo rin, nasa YouTube channel po natin yun. At nandito rin sa page natin 'no, sa Bataan Transparency page. Nandito rin yung mga video ta's ina-upload ko lang po sa YouTube natin, sa MUG, Malasakit. Ayun 'no mga kababayan 'no, this is why hindi ko gusto yung ano, yung programa ni Raffy Tulfo noon. Hindi ako nanonood dito, promise po. Minsan yung mga kaibigan ko, nanonood sila dito na napapatingin ako pero minsan napapangiti na lang ako, "Ba't ka nanonood ng ganyan?" Ah, Sana naintindihan po natin 'no, na nabiktima ka na ng asawa mo, then at second time around biktima ka ulit ng RTIA. Kasi yung video mo pagkakakitaan, yung video na yan na pagkakita-kita niyo tapos habang buhay yung video na yan nandiyaan sa YouTube. Habang buhay nandiyan po yung video na yan. Ano paglaki ng mga anak niyo? Paano kung anak niyo is 2 years old, 3 years, paglaki nun mapapanood nila yan. Tingin niyo ano mararamdaman ng mga anak niyo, 'di ba? Kaya wag po tayong papabulag dun sa nakatulong naman. Ikaw ba nakakatulong ka? 'Di ba hindi po kayo natulungan. Totoo lang, hindi po kayo natulungan. Isa pa, o halimbawa ang concern natin is nasa lupa ganyan. O halimbawa accept kayo. Hindi naman siya ang final ano, hindi naman siya yung final ang tawag dun, final recourse ba yun? Hindi naman siyang maghuhusga, kung kanino ba talaga yung lupa na yun. Ang maghuhusga sa ire-refer pa din po kayo sa husgado. Hindi po sila ang maghuhusga sa mga kaso na ganyan. Ano po? Kaya mas maganda, kung may kaso kayo, idirekta niyo po, ikaso niyo sa husgado. Hindi po sa Rapid Tulfo, hindi po husgado ang Rapid Tulfo inact. Po. Kaya nga, kita niyo may mga vloggers na dati pinagtatanggol siya ngayon. Ngayon kinakalaban na siya, sinasabi na rin yung katotohanan, 'no? Hindi naman siya ang kinakalaban dito ng mga vloggers, yung katotohanan na ginagawa niya.
sa rapid tulpo in action. Tapos yung rapid tulpo in action dinadala niya sa Senado. Feeling niya 'pag sa Senado nakikipag-debate siya dun, feeling niya nasa rapid tulpo in action pa din siya. Binubulyawan yung mga empleyado ng ano, gobyerno. Sinasabihan ng inutil, sinasabihan ng kung ano, minumura. 'Di ba, tama ba yun? Tapos nung siya, nilalabas ng mga vloggers yung katotohanan about sa kanya, aba'y nagalit, magkakaso daw. Ano ba, mga kababayan 'no, maraming salamat sa inyong, panonood ng aking video. Nagpapasalamat po ako sa inyo ng husto ng ano, kahit, pinagtitiyagaan niyong panoorin yung aking mga video at na sana nakakapulot tayo ng aral kahit papaano 'no. Sabi ko nga, hindi naman ako magaling na reactor, pero inaaral ko. Dine-develop ko yung sarili ko para along the way, makapaghatid ako sa inyo ng mga balita na maayos, 'di ba? Hindi yung ano tapos siyempre yung equipments natin medyo pagka may pera na tayo, i-enhance natin para naman maging quality yung video na mapapanood ninyo. So, yun lang po ano, muli isang magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-BTP, mga kamag. At 'wag natin kakalimutan na ang buhay ay minsan lang. Gamitin na po natin sa tama at sa kabutihan. Maraming salamat.